Nagiba man ng maraming simbahan sa Bohol, tuloy ang kasal ng ilang magsing-irog na biktima rin ng lindol doon. Ang iba naman gagawin na lang daw ito sa ibang araw. Patunay raw ito na hindi basta matitinag ng trahedya mga Boholano. Makibalita tayo kay Chona Carrion ng GMA Cebu. Handa na ang lahat para sa kasali na Benji Oliva at Joanne Haguno sa bayan ng Dawis, Bohol. Pero dahil nasira ang Our Lady of Assumption Church kung saan sila ikakasal, ipinagpaliban muna nila ito. It's so hard to celebrate joyfully when other people, our fellow Boholanos, are suffering. Pero binisita nila ang gumuhong simbahan dahil marami silang magagandang alaala roon. Iba naman ang kwento ng magkasintahang sina Cesar at May na ngayon ay Mr. at Mrs. Romay na. Life must go on. Kahit naglindol. Itinuloy nila ang kanilang kasal kahit na nawasak ang napili nilang venue na Our Lady of Immaculate Conception sa Baclayon. Ginawa nila ito sa likod ng nawasak na simbahan. Sa covered court naman sa Antiquera, nagpakasal sina Andrew at Angeli. Nawasak din kasi ng lindol ang Holy Rosary Parish kung saan dapat silang mag-iisang dibdib. Tinulungan sila ng kanilang mga kapitbahay para matuloy ang kanilang wedding. Patuloy naman ang mga biktima ng lindol sa pagbangon mula sa kanilang sinapit sa tulong ng iba nating mga kababayan. Ang GMA Kapuso Foundation nag-aabot ng tulong sa mga residente sa Bohol sa pamamagitan ng medical missions at relief operations. Hindi naman bababa sa 500 local Cebuano artists, musicians, banda, choral at dance troupe ang nagtanghal ng walang bayad para sa proyektong Bangon Sugbohol. Dinumog din ang tindahan ng mga organizer na nagbebenta ng mga t-shirt na may tatak na Cebu Loves Bohol. Ikinakasa ang isang fun run para sa darating na linggo para makakalap pa ng karagdagang tulong para sa mga nasalanta ng lindol. Namigay naman ang DILG at DSWD ng relief goods sa Sagbayan, Bohol. Patuloy pa ring nararanasan ang aftershocks sa Bohol at Cebu. Sinuspindi na ng Commission on Elections ang barangay election sa Bohol. Suspendido naman ang klase sa buong probinsya hanggang sa Miyerkules, October 23. Ayon sa DepEd, mahigit 300 paaralan sa Bohol ang nasira ng lindol. Mahigit 100 ang totally damaged. Sa Cebu naman sa November 4 na magbabalik eskwela ang mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. Pansamantala namang sinuspinde ang trabaho at mga pagdinig sa mga korte sa Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandawi City. Chona Carrion, Nagbabalita, Pilipinas.